Ang pag-aaral po natin ngayon mula sa aklat ng mga awit sa Psalms chapter 9, dalawang talata po yung verse 9 at 10. Yan po yung ating pag-aaralan. Nawa ay magbigay pag-asa at magbigay kalakasan ito para sa ating lahat. Ang muog para sa naapi ay ang Panginoon, isang muog sa magugulong panahon, at silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw o Panginoon ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos para sa atin ngayon. Nawa ay makilala pa natin ang katangian ng ating Diyos at mahayag naman sa atin kung sino ba tayo, no? At kung gaano natin kakailangan ang Diyos, lalo na po sa mga panahon na humaharap tayo sa pagsubok at nakakaranas tayo ng mga problema at kaguluhan. Ang pangunahing punto po ng ating talakayan ay ang Panginoon ang ating muog at dapat tayong magtiwala sa Kanya. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng muog? Sa NASB, stronghold, yung muog. Sa King James na version, yung stronghold, refuge. Sa ibang Tagalog na salin, yung muog ay, or sa ibang Tagalog na salita, kanlungan. No? Matibay na kanlungan, kaya stronghold. Noong unang panahon po, lalo na sa panahon ng Old Testament, no, para madepensahan ng isang bansa, yung kanilang bansa, meron silang tinatawag na place of refuge. Yung pinaka-mainland nila, o kaya yung pinaka-city nila, napapaligiran nyo ng matitibay na pader. Kaya kapag merong kalaban na sumusugod sa kanila, merong umaatake sa kanilang mananakop, yung palibot na matibay na pader, yun yung nagiging place of refuge nila. Yan yung muog nila, ng kanlungan. Doon sila tatakbo, doon sila papasok lahat kapag inaatake, kapag sinusugod sila ng mga kalaban. Yung kanlungan, ganyan halos na yung idea, merong matataas, merong makakapal, merong matitibay na pader na poprotekta sa buong city, sa buong mainland o kaya sa buong syudad. So halimbawa, nung unang panahon, kapag inatake tayo ng ibang bansa, tatakbo tayo dyan sa place of refuge natin kung meron tayo. Medyo hindi lang tayo siguro pamilyar, no, sa mga ganyang setup. Pero noon po, halimbawa, ang Israel, noon, na sinusugod ng mga Babylonians, or kahit hindi Israel o kaya hindi Babylon, no, ibang bansa, laban sa isang bansa, ang ginagawa ng mga mamamayan nila noon, tatakbo sila sa kanilang kanlungan, papasok sila diyan sa place of refuge nila. Kasi sa loob niyan, sa loob ng matitibay na pader, protektado ka, tapos nandun na rin yung food supply, no? Nandiyan na rin yung mga tao, nandiyan yung mga pamilya mo. So sa loob ng kanlungan, hindi man mabago yung nangyayari sa labas, meron kang security. May kapanatagan ka kasi nandyan sa loob yung lahat, protektado ka, provided yung needs mo, so mapapanatag ka kahit may digmaan, kahit may kaguluhan. Ganun po yung pakiramdam kapag nasa loob ka ng place of refuge. Ngayon, sa ating pag-aaral po, sino itong place of refuge natin? Sino yung muog natin? O sino yung kanlungan natin? Sino yung matatakbuhan natin? At sino yung poprotekta sa atin? Ayon po sa ating main verse, yung ating binasa kanina, sa verse 9, ang muog ay ang Panginoon. No, sa NASB, the Lord also will be a stronghold. Kaya sa King James Version nga, refuge ang Panginoon. Sa RTPB na salin, sabi po dito, si Yahweh ang takbuhan. No, si Yahweh o ang Panginoon o ang Lord ang takbuhan, ang matibay na kanlungan. So kung lalapit po tayo at tatakbo sa Panginoon, kahit may pang-aapi, kahit may kaguluhan, kung halimbawa may kumakalaban sa atin, or kahit sa times of trouble, kung inaatake tayo ng mga problema,
Sa paglapit natin sa Panginoon, protektado tayo, ligtas tayo, mapapanatag tayo dahil ang Panginoon ang ating kanlungan. Siya yung ating sandigan, di magigiba. Na matibay na sandigan ang ating Panginoon. Kailan po nating maalala yan at kailangan po nating lalong makilala ang ating Panginoon. Para sa iba po kasi, minsan ang akala ng ilan, ang dapat na takbuhan, akala ng iba yung matibay na kanlungan, pera, no? Kayamanan, o kaya tagumpay, o kaya kapangyarihan at impluwensya sa lipunan. Akala kasi ng ibang mga tao yun yung matibay na kanlungan. No? Kaya yung iba kapag sobrang yaman, kaya kapag sobrang makapangyarihan, kinakalimutan nila ang Diyos eh. Akala nila doon sila napapanatag. Pero 'di ba may mga mayayaman, merong mga makapangyarihan, pero kung sila pa yung madalas may kaguluhan sa puso, sila din pa yung madalas nababagabag ang isip kapag wala silang Diyos. Kaya hindi matibay na kanlungan yung pera, hindi matibay na kanlungan yung kapangyarihan sa sanlibutan, kundi ang Diyos lamang. Yan yung matibay na kanlungan. Sabi pa po ng psalmist sa ibang bahagi ng kanyang sulat sa chapter 46 naman, dito po sa verse 1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. So God is our refuge and strength. Bigyan pansin po natin itong revelation sa atin ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin, pinapakilala sa atin na ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, lalo na po sa mga panahon ng kaguluhan o kabagabagan. No? Sa panahon ng trouble, Diyos yung ating kanlungan at kalakasan. Kaya po sa ating buhay, kahit mga mananampalataya na tayo, kasama talaga o maaari pa rin talaga makaranas tayo ng mga paghihirap, mga pag-uusig o pagsubok na nakakabagabag sa ating puso. Hindi inaalis ng Diyos kahit sa isang mananampalataya na, no, yung makaranas ng pagsubok. Yung pang-aapi at saka yung panahon ng kahirapan sa buhay nating ito dito sa mundo, hindi talaga yan mawawala kahit sa mga believers na makakaranas niyan. Ngayon, kung hindi mawawala ang kabagabagan o yung mga pagsubok, ibinibigay naman ng Diyos ang solusyon. Meron tayong kalakasan, meron tayong matibay na kalasag, halimbawa may kumakalaban sa atin, may bumabagabag sa atin, meron tayong matibay na kalasag, meron tayong matatakbuhang matibay na kanlungan, at meron tayong tagapagligtas. Sabi pa rin po ng psalmist sa kanyang sulat sa chapter 18 naman, dito sa verse 2, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko. Aking Diyos, aking malaking bato na sa kanya'y nanganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. Sabi niya po dito, the Lord is my rock and my fortress, aking muog and my deliverer, my God, my rock. Ano siya, no? Yung grabe yung salita ng Diyos dito sa atin, no? At nawa sa pamamagitan ng salitang ito, maging kalakasan at katatagan natin ito, mga kapatid. Merong Diyos na nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng talatang ito. My rock in whom I take refuge, no, my shield in the horn of salvation. Matibay na kuta ko, no, may stronghold. Kaya ano man yung kalagayan natin ngayon, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, sa Diyos lang tayo aasa, no, malaking bato. Sa Diyos lang tayo tatakbo, palapit. At sa Diyos lang tayo magtitiwala dahil ang Diyos po ang ating muog. Kapag pumasok ka sa Panginoon, meron kang kanlungan. Matibay yung kanlungan mo. Muli po,
magbigay kapanatagan nawa sa puso natin itong salita at paghahayag ng Diyos sa atin. Kaya mahalaga po na patuloy nating kinikilala ang ating Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Dahil po ang taong tunay na kilala ang Diyos, magtitiwala yan sa Diyos. Sa ating main verse, verse 10, at silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo. And those who know your name, magtitiwala sa Diyos na will put their trust in you. Isa sa pinakamagandang mangyayari sa buhay natin, yun po bang makilala natin ang Diyos. Kapag kilala mo ang Diyos, magtitiwala ka sa Kanya. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka magtitiwala sa Kanya. Kapag maliit yung pagkakakilala mo sa Diyos, maliit yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kapag matibay, malaki yung pagkakakilala mo, malalim yung pagkakakilala mo sa Diyos, malalim at matibay at malaki yung pagtitiwala mo sa Kanya. Habang nakikilala at habang nahayag sa atin kung gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos, lalo tayong magtitiwala sa Kanya. Ngayon, paano natin makikilala ang Diyos at ano yung katibayan na kilala nga natin ang Diyos? Una po, pagbabasa ng Biblia. Ito yung paraan para makilala at mas makilala pa natin ang ating Diyos. Pagbabasa ng Biblia. Nakapaloob dito yung pakikinig, pag-aaral, yung pagsusuri mo ng Biblia. Sa ganyang paraan, sa pagbabasa ng Biblia, makikilala mo ang Diyos. Napakahalaga po sa atin na tuloy-tuloy yung ating mga ginagawang pagbabasa ng Biblia. Personal man yan, sa pribado mong oras at sa mga regular na katulad nitong schedules na gawain natin, na sama-sama tayo. Napakahalaga po na tuloy-tuloy yung pagbabasa natin ng Biblia. Kasi sa Biblia po, nahayag ang katangian ng Diyos. Sa Biblia, makikilala natin yung ano ba yung karakter ng Diyos, malalaman natin ang kanyang mga pangako, maunawaan natin ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng Biblia, nalaman natin na ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin. Sa pamamagitan ng Biblia, doon natin matututunan na mapagbiyaya, mabagal sa pagkagalit ang Diyos, sagana sa pag-ibig ang Diyos, sagana sa katapatan ang Diyos. At marami pa, no? So, sa pamamagitan ng Bible, nalalaman natin na ang Diyos ay makapangyarihan, no? Mapagmahal at yung balanse doon, yung makatarungan. Hindi nagtatangi, hindi tumatanggap ng suhol. Yung pag may authority, tuwid ang Diyos. At sa pamamagitan ng Biblia, nalaman natin na ang Panginoon ay haring walang hanggan, na walang kamatayan, hindi nakikita, at karapat dapat sa karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. So, yan yung mga tinuturo sa atin na ang nakatotohanan mula sa Biblia. Kaya napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Makikilala natin ang Diyos. Ngayon, ano yung katibayan na kilala nga natin ang ating Diyos? Ito po yung ikalawa. Pagtupad ng salita ng Panginoon. Hindi tayo hihinto sa pagbabasa lang, kundi nagbubunga yung mga natututunan natin. So dito po sa pagtupad ng salita ng Panginoon, nakapaloob naman yung pagsasabuhay ng lahat ng mga natututunan natin at pagbabahagi na din ng salita ng Diyos sa ibang tao. So sabi nga po ni Apostle John sa kanyang sulat sa 1 John chapter 2 verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Kilala natin ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Kung tinutupad natin ang kanyang utos. O, kilala natin ang Diyos kapag tinutupad natin ang kanyang utos. At sa Biblia nga natin matatagpuan ang mga utos ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Ano ba yung mga dapat sundin? Malalaman natin sa Bible. Makikita natin lahat sa Biblia. Kaya huwag nating babaliwalain ang Bible. No? Sa oras, sa kalakasan natin, ilalaan din natin, paglalaanan natin ng lakas at oras ang Biblia.
At habang natututo tayo, habang nakakaunawa tayo ng mga kautusan, ng mga commandments, ng mga katotohanan mula sa Biblia, ipapamuhay natin. Doon nalalaman na kilala natin ang Diyos kapag tinutupad natin ang kanyang utos. Ano-ano ba mga utos ang ating natutunan na? Ano-anong utos ba yung mga natatandaan natin na itinuro na sa atin? Diba? Halimbawa, tungkol sa pag-ibig. Dapat tinutupad natin kung ano yung kautusan tungkol sa pag-ibig. Tungkol sa pagpapatawad, dapat tinutupad natin yun kung nabasa na natin yun, kung naunawaan na natin yun. O kaya tungkol sa pagtulong sa kapwa, ano ba yung mga utos sa atin? Tungkol sa pagiging parent, tungkol sa pagiging asawang babae, asawang lalaki, ano ba yung dapat nating tupadin mula sa turo ng Biblia? Tungkol sa pagiging anak, no? At tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, ginagampanan ba natin yung mga yan? Yung mga natututunan natin yan? Ginagampanan ba natin ayon sa ating kakayahan? Ginagampanan ba natin ayon sa biyayang kaloob sa atin? Yung pagtupad sa mga utos ng Diyos. Lalo na po, yung preaching the gospel, tsaka yung making disciples, tagubilin yun sa atin bilang mga alagad. So, ginagampanan ba natin yon ayon sa ating kakayahan at biyayang kaloob sa atin? Lahat ng ating nalalaman, lahat ng ating naunawaan, tuparin natin yon dahil yun yung patunay at bunga na kilala nga natin ang ating Diyos, hindi lang sa salita, kundi sa paraan ng ating pamumuhay, makikita natin at makikita ng ibang tao na kilala nga natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba at kung sino ang Diyos na ipinapahayag sa atin ng Biblia. Muli po, wag nating pababayaan ang pag-aaral natin ng Biblia at ang kahalagahan ng pagtupad ng mga utos na natututunan natin. Dahil habang nangyayari sa atin ang pag-aaral at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, mas lumalalim po yung pagkakakilala at pagtitiwala natin sa Diyos. Mas lumalalim yung relationship natin sa ating Diyos. Sa ating main text po, at silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo. So, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at habang ipinapamuhay natin yon, habang nakikilala natin ang ating Diyos, mas magtitiwala tayo sa Kanya. And those who know your name will put their trust in you. At sa kasunod po, sapagkat ikaw o Panginoon ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Hindi tinatanggihan at hindi pinababayaan ng Diyos ang sinumang nagpapakumbabang lumalapit sa Kanya. Tandaan po natin, ang muog natin, ang Panginoon. Kung nasa kalagayan tayo na may umuusig sa atin, kung may kumakalaban sa atin, o kaya nasa paghihirap tayo, nasa kaguluhan tayo, may kabagabagan sa puso natin, tumakbo tayo sa ating Panginoon. Tumakbo tayo palapit dahil hindi niya tayo pababayaan kapag hinahanap natin siya. Kung ang Panginoon po ang stronghold, kung ang Panginoon ang matibay na pader, kung siya ang kanlungan at place of refuge natin, bukas ang pintuan niya na tanggapin tayo. Bukas ang pintuan niya na papasukin tayo. Sinasabi po dito, hindi siya nagpapabaya. So, hindi niya tayo pababayaan. Sa mga taong inaapi, sa mga taong nasa panahon ng kahirapan, pumasok ka po sa muog. At kung lumalapit ka sa Panginoon na may kapakumbabaan, sabi po dito, hindi ka kailanman pababayaan ng Panginoon. Sabi po sa NASB, our Lord does not forsake those who seek Him. Kaya hanapin natin siya. At sa ating pong aral o mensahe, una, tumakbo papalapit sa ating Diyos. Isa ka ba sa mga taong nahihirapan, may kaguluhan? Kasama ka ba sa mga binabanggit dito sa talatang ating pinag-aralan? Naapi, oppressed?
ka ba? O kaya kasama ka sa nasa times of trouble. Ang solution po, lumapit ka, pumasok sa Panginoon. Dahil siya ang ating matibay na muog, no? Stronghold, place of refuge. Kaya kung may umaatake sa ating kalaban tulad ng problema, kung hinahabol tayo ng mga pagsubok sa buhay, tumakbo tayo palapit, papasok sa Panginoon. Dahil sabi nga po sa ating pag-aaral, siya yung ating matibay na kanlungan, siya yung ating muog. At sa ating paglapit, hindi niya tayo pababayaan, kundi papapasukin pa niya tayo. At alam natin, no, kapag nasa piling tayo ng Diyos, nasa protection tayo ng Diyos, meron tayong kapayapaan, meron tayong kapanatagan. Pero tandaan din po, hindi ibig sabihin na meron tayong protection, meron tayong Diyos, meron tayong kanlungan, hindi na tayo maaapi, na hindi na tayo makakaranas ng magulong panahon. Ang ibig sabihin lamang po, protektado tayo ng Diyos. Ano man yung sitwasyon natin, Diyos ang bahala sa atin. Kaya lumapit tayo, tumakbo tayo, hanapin natin ang Diyos, tumakbo tayo papalapit sa Diyos. So, number 1, tumakbo papalapit sa ating Diyos. Number 2, dagdagan ang kaalaman at pagkakilala sa Panginoon. Hindi kasi tayo lalapit sa Diyos para sa protection niya. Hindi tayo lalapit sa Diyos para mapanatag tayo sa kabila ng mga paghihirap natin kung hindi natin kilala ang ating Diyos. Kaya dapat dagdagan yung kaalaman at pagkakilala natin sa Panginoon. Yan po yung solution. Paano mangyayari yan? Paano na madadagdagan yung kaalaman? Paano natin mas makikilala ang Panginoon? Ang pagbabasa po natin ng Biblia, ang layunin po dapat natin ay ang makilala ang Diyos. Malaman, maunawaan, no, mahayag sa atin ang Diyos. Kung ang Bible po ay kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, huwag nating pabayaan yung pagbabasa ng Biblia para pala madagdagan yung kaalaman natin at pagkakilala natin sa Panginoon, dahil ang Biblia po ay kapahayagan ng Diyos tungkol sa Kanya, tungkol sa katangian niya, tungkol sa karakter niya. Huwag nating laging isasantabi yung Bible, no? At sa tuwing babasahin naman natin ang Biblia natin, dapat kinikilala natin kung sino at ano ang katangian ng ating Diyos. Yun yung nagbabasa tayo ng Biblia para mas makilala pa natin siya. Yung iba kasi sinisingil ang Diyos ng mga utang. Lord, ito sinunod ko, so dapat i-bless mo ko, ibigay mo sa akin yan. Ayon sa salita mo. Madalas po, ang sa aking palagay ay mas angkop na layunin sa pagbabasa natin ng Biblia ay dapat mas kinikilala natin kung sino at ano ang katangian ng ating Diyos. Sabi nga po dito sa John chapter 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Sa NASB po, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Walang nakakakilala ng lubos sa Diyos, kundi itong begotten Son, itong tanging anak. At siya ang nagpapakilala sa Kanya. Kung ang Biblia po ay nagtuturo sa atin tungkol sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nararapat po na sa bawat pagbabasa natin ng Biblia, hanapin natin ang katangian ng Panginoon. Hindi lang tayo nagbabasa ng Bible para i-bless tayo ng i-bless, no? Iba po kasi ganun yung objective, no? So, ang pinakaangkop po pala na layunin ng pagbabasa ng Biblia, dahil itinuturo ng Bible ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, alamin natin, kilalanin natin ang katangian ng Panginoon. Dahil ang Bible po hindi tungkol sa mga character, sa mga tao, sa mga pangalan ng tao na nasa Bible, no? Hindi tungkol sa mga propeta, hindi yan tungkol sa mga apostol. Ang Bible po ay hindi tungkol kay Abraham. Hindi si Moises ang bida. Hindi tungkol kay propeta Jeremias, hindi tungkol kay propeta Elias at
kung sino-sino pa, no? Hindi tungkol kila Apostol Pedro, hindi tungkol at hindi bida si Apostol Pablo. Hindi yan, ang Bible po hindi tungkol sa mga alagad, kundi ang Biblia po ay tungkol sa kung sino ang Diyos sa buhay at sa sulat nila. No, ang Biblia po ay sino ba ang Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng buhay ni Abraham, buhay ni David. Ano ba yung katangian ng Diyos na makikita natin sa buhay, sa mga payo at sa mga sulat ng apostol? Yun pala yung dapat nating hanapin sa pagbabasa natin ng Biblia. Kapag binasa po natin ang buhay ni Haring David, kapag binabasa po natin ang sulat sa kasaysayan ni halimbawa, Propeta Daniel, sa tuwing binabasa natin ang sulat at buhay ni Apostol Pablo, ang titingnan po natin, sino ba yung Diyos doon sa mga panahon na yon? Paano ba kumilos ang Panginoon sa buhay nila? At ano ang ginagawa ng Diyos? Ano yung katangian ng Diyos sa buhay nila, sa sulat nila, sa nangyayari sa kanila? Paano ba sila iniligtas? At paano ba magligtas ang Diyos? Gaano ba mapagpatawad ang Diyos sa tao? Gaano ba makatarungan ang Diyos? At paano ba siya magdisiplina? Yan yung mga katangian ng Diyos ang hinahanap at kinikilala natin ang Diyos. Ano ba yung ipinapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang katangian, tungkol sa kanyang sarili sa tuwing binubuklat, sa tuwing binabasa at pinapakinggan natin ang Biblia. So, ang layunin po sa ating pagbabasa at pag-aaral ng Biblia para mas makilala pa natin kung sino ang ating Diyos. Na habang kinikilala natin siya or nakikilala natin ang Diyos, mas tumitibay yung ating pagtitiwala sa Kanya. Habang nahayag sa atin kung gaano mapagmahal ang Diyos, habang nahahayag sa atin kung gaano katalino ang ating Diyos, kung gaano kadakila at makapangyarihan ang ating Diyos, mas magtitiwala tayo sa Kanya. Ang problema po nga kasi minsan, kaya maliit yung trust natin sa Panginoon kasi maliit yung ating kaalaman. Kaya maliit yung pagtitiwala natin sa Panginoon kasi maliit yung ating pagkakakilala sa Kanya. Kaya kailangan nating paunlarin yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Salamat po sa inyo mga kapatid kasi hanggang ngayon ilang taon na rin natin ginagawa itong gawain na ito. Nakasuporta pa rin kayo sa ating mga ministeryo. Nakasuporta po kayo sa ating gawain online. At nagtitiwala po ako sa mga personal po rin ninyong oras. Naglalaan pa rin po kayo ng pag-aaral ng Biblia. Habang pinapalago natin yung kaalaman at pagkakilala natin sa Panginoon, mas lumalaki at lumalago naman yung ating pananampalataya at mas lumalalim yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, mahayag sa atin ang Diyos through Christ. Kaya sa pagbabasa natin ng Biblia, titingnan natin, ang aalamin natin yung katangian ng ating Panginoon. Sabi po sa ating main verse, at silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo. And those who know your name will put their trust in you. And last po, na application natin ay hanapin ang Diyos. Sa ating paghahanap sa Diyos, si Jesus yung ating gawing daan. Dahil yun naman talaga, ang Panginoong Jesus lamang naman talaga ang tanging daan para matagpuan at makalapit tayo sa Diyos. Sa John chapter 14, sa verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. So yung point, sabi ng Panginoon, I am the way. At ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, sinasabi dito ng Panginoong Jesus, walang makakapunta sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan niya. Na I am the way and the truth and the life. Hindi makakarating sa Ama ang sino man kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Para mahanap natin ang Diyos, para makarating tayo sa Diyos, kailangan natin si Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus po ang eksaktong kapahayagan kung sino ang Diyos. Ang Panginoong Jesus po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa Hebrew chapter 1, sa verse 3, sabi po dito,
Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito na He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Kaya kung gusto nating makilala ang ating Ama, ang ating Diyos, kilalanin natin si Jesus. Kung gusto nating makita ang Diyos, tumingin tayo kay Jesus. Kung gusto mong malaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos, tingnan natin kung gaano nagsakripisyo, kung gaano naghirap sa krus si Jesus. Dahil doon po nahayag yung dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kung gusto nating makita at makilala ang mga karakter at katangian ng Diyos, kilalanin natin, tingnan natin si Jesus. Ayan po, kung di mo pa nakikilala ang Diyos, ito yung daan. Kilalanin mo si Jesus. Kung gusto mong matagpuan ang Diyos, paniwalaan mo si Jesus dahil siya yung daan. Hindi pwedeng sabihin natin naniniwala tayo at kilala natin ang Diyos pero hindi natin kinikilala si Jesus. Na sinasabi natin kilala natin ang Diyos pero hindi naman natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Na sinasabi natin kilala natin ang Diyos pero hindi naman natin sinusunod ang tagubili ni Jesus. Kasi yung iba sinasabi, pare-pareho lang naman, iisa lang naman ang Diyos eh. Pero sila, hindi nila tinatanggap ang katuroan ni Jesus. So, magkakamali tayo sa pananampalataya kapag ganon. Dahil si Jesus po ang kapahayagan ng katangian, si Jesus ang kapahayagan ng karakter, si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Sabi po sa ating pag-aaral, hanapin ang Diyos. Hanapin po natin si Jesus dahil ang Panginoong Jesus ang tunay na larawan ng Diyos. No? Exact representation of His nature. Jesus is the radiance of God's glory. Hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin si Jesus. Ano po yung magiging resulta? Ano po yung mangyayari kapag hinanap natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Sa atin pong main text, sabi po, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Hindi tayo, kung ang Diyos ang Panginoon ang kanlungan, hindi tayo pagsasarahan ng gate. Hindi tayo pagsasarahan ng pinto. Hindi tayo itatakwil. Hindi tayo pababayaan sa ating tama at mapagpakumbabang paglapit sa Panginoon. Naalala niyo po ba yung eksena, yung tagpo sa yung kwento sa prodigal son? Nang matapos po na makapagsisi yung anak na lumayo, na kinuha yung mana, tas nilustay niya yung ari-arian niya. Nung nagsisi siya, at na-realize niya, nagkamali siya, no? Nagsisi siya, bumalik siya sa kanyang ama, tinanggap siya ng kanyang ama. Hindi siya tinakwil, hindi siya pinabayaan. Basahin po natin yung Lucas chapter 15 sa verse 20. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Na-realize na rito, no? Nagsisisi siya, kaya babalik siya sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan siya. His father saw him and felt compassion for him. At ang ama'y tumakbo, niyakap at hinagkan siya. Tapos maisip ng anak na nagkasala siya at buong kapakumbabaan na babalik siya sa kanyang ama. Kahit na nga hindi na nga daw siya bilang anak, tanggapin lang siya, no? Kahit maging upahang lingkod na lang siya eh. Pero itong paglapit ng anak na may pagsisisi at pagpapakumbaba, ano yung eksena na nakikita natin dito? Buong puso siyang tinanggap ng kanyang ama, no? May compassion, buong puso.
Ganyan din po sa atin. Taglay yung pagsisisi, taglay yung pagpapakumbaba, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating paghanap at paglapit sa Kanya. Papapasukin niya tayo sa place of refuge. Sa ating main verse nga po, sabi dito, sapagkat ikaw o Panginoon ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Sino po ang ating muog? Ang Panginoon. Kaya't lumapit at hanapin natin siya. Matatagpuan natin ang kapahingahan at kapanatagan sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pang-aapi, sa kabila ng paghihirap, o kaya meron bang umaatake sa ating problema, may kumakalaban ba sa atin, may umahabol ba sa ating pagsubok, sinasakop ba tayo ng kalungkutan, ginugulo ba yung puso natin, may bumabagabag ba sa isip natin, hanapin natin ang Panginoon. Hindi Kanya pababayaan. At matatagpuan mo po ang kaligtasan. Matatagpuan mo po ang kapayapaan sa Panginoon. Nawa po nakita natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. At sa ating pagbabasa, nahayag nawa sa atin ang Panginoong Hesus na siya po ang naghahatid sa atin patungo sa ating Diyos. Ikaw po kapatid, bilang sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw po na lumalapit sa Diyos na may kapakumbabaan at may pagsisisi, ikaw ay nasa place of refuge. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Meron kang matibay na kanlungan. Nasa pag-iingat ka at nasa protection ka ng Panginoon. Tandaan po, ang Panginoon ang ating muog, sandigang maaasahan. Mamuhay po tayong may kapanatagan, mamuhay po tayong may pag-asa dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon.